Hello Virgo, ito na yung continuation reading mo for the month of June. Yan. Pero lahat naman ng readings ko dito Virgo ay timeless kahit kailan mo mapanood tong mga to. Check pa natin yung mga iba pang ganap o paparating sa'yo this month. Thank you so much sa mga lahat na nang nakapag-like, follow, nakapag-join ng membership, nag-avail ng subscription. Yan. Mga gusto ng private reading ko guys, tignan nyo yung nakasulat sa description. Nandyan yung link papunta sa nag-iisa at official FB page ko. Doon po kayo mag-chat, mag-book, mag-inquire, no? Nag-iisa lamang po yun at mag-ingat po kayo doon sa mga fake na impersonators ko. Hindi po ako mag-add friend or mauunang mag-message sa inyo. Kayo po mismo yung mag-message sa akin. Phoenix. Uy, Phoenix is about transmutation. Rising from the ashes. Ito ay isang reinvention kung may kinalaman to sa sarili mo. Or, ito yung pagbangon mo. Yung pinakamalupit, pangmalakasang comeback mo, Virgo. O, diba? Parang, kasi si Phoenix parang natupok na nung apoy, pero parang na-resurrect siya into something na bago na eh. Parang bago uli eh, diba? So, ayan. Lots of patience, kakailanganin mo this month, Virgo. Hindi ko alam kung ano tong mga bagay na to, pero susubukin siguro yung pasensya mo, katatagan mo, yung staying power mo. Okay? Pagtitiis, paghihintay, maraming meaning din kasi yung patience na yan eh. Oh, magiging happy ka rin sa mga susunod na days or week. May mga magagandang bagay, pangyayari, na magdudulot sa iyo ng happiness. Okay, siguro this is just a sign na overall happy ka sa buhay mo, sa mga nangyayari, sa mga dumarating sa iyo. Okay? Pa. Wow! Literal na transformation to, Virgo. Pangmalakasang pagbabago at reinvention, transformation yung magaganap sa iyo. Oh, sa tingin ko this is stages talaga eh, hindi lang isang stage eh. Parang dumadaan ka sa stages ng transformation. Maaaring nagsimula na nga to a month before, di ba? And it will continue. Yun yung nafe-feel ko. So, matagal na process ng transformation yan. Marami ka sigurong babaguhin or tinatransform, hindi lang sa sarili mo, sa mga connections mo, sa mga ginagawa mo, overall sa buhay mo. Wow, card ng stability. So, na-feel ko rin na pa-improve na yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kabuhayan mo, finances mo, career mo, or connections mo. Mas stable itong mga susunod na weeks, days, or overall this month. There is stability. Wow! Miracles or blessings na hindi mo ine-expect na marireceive mo or darating sa'yo. Maaaring ito ay mga bagay na mabibigyan ng katuparan, mga kahilingan mo, ipinagdarasal mo. Maaaring ito ay literal na milagro na ipinagdarasal mo, hinihiling mo. Okay? Ito na yung assistance ng langit sa'yo, itong mga milagro na ito. Okay? Ano pa? Ganda ng
Oracle cards mo. So, yan, Virgo. Loving it so far. At sana hanggang matapos magaganda yung energies. Pero hindi natin alam for sure, di ba? Companionship, you have practicality, which is very true of Virgo. I know many Virgos na talagang practical sila. Kasi I also have loved ones na Virgo. Okay? And usually, they end up being successful in life. In life, in love, in their careers, whatever field na tinatahak nila. And what I see in Virgos actually is pagiging patient, dedicated, pagiging malakas ang loob, matapang. They're very independent, they're very reliable, they are very generous din. But mahirap mahirap makuha ang loob or tiwala ni Virgo. Yes, and isa pa yun. Meron silang mga, ano ba tawag dito? Ayun, yung first impressions, napaka-importante kay Virgo yun. Okay, so nakikita ko this month is dapat mas maging practical ka. Oo. Maging practical ka sa lahat ng bagay, hindi lang sa kapirahan. Siguro, mas paiiralin mo yung pagiging practical mo, Virgo. Companionship, this could be an indication na naghahanap yung iba sa inyo, baka naghahanap kayo ng jowa, makaka-partner, makakasama. Not literally romantic ha, pwede ring hindi romantic, basta someone na makakatuwang mo, makakasama mo. Okay? Pero pwede rin namang romantic yan, depende na sa inyo, ano yung nag-a-apply sa inyo. So, for some of you na naghahanap ng companion, baka makahanap kayo ng companion. Okay. Romantic man yan or hindi. Wow! An enterprise. You're building your empire. Virgo, yun nakikita ko. There are miracles, transformation, happiness, stability. So, meron kang something na i-build na magiging successful, magiging stable, magiging pang long term, whether ito ay partnership, companionship, negosyo, no? Ayan. Yun lang yung masasabi ko dito. Etong binibuild mo na to, uumpisahan mo, gagawin mo na yan, o naumpisa mo na, magtatagal yan at magiging matagumpay. Magiging very stable yan. Ayan, nasa guhit ng palad mo, oh. Nandun, oh, kita mo yung kamay. Nakaguhit sa palad mo na, halimbawa, makakapagpundar ka ng ganitong negosyo. Example lang yun, ah. Basta, kung ano man itong enterprise na to, talagang para sa'yo yan. Nakatakda ka na mag-pioneer ka dyan o maging matagumpay ka dyan, yumaman ka dyan, etc., etc., so on and so forth. By the way, kung mahilig kayo sa numbers, lista nyo tong mga numbers na meron dito. 29, 18, 7, 8, 14, 31. At yung mga signs na meron dito, pwedeng may Libra, may Capricorn, may Aries. O baka yung iba dito, meron kayong mga lupain, asyenda, mga sakahan, taniman, ayan, no? Baka maaaring may farm. Sa tingin ko, this is something din kinukultivate, eh.
Sa tingin ko, meron pang something in you or resources mo na pwede mo pang makultivate, mapakinabangan, maging profitable yan, kumita ka dyan. Oh, kumbaga wag mong hayaang nakatiwangwang yung lupa, 'di ba? Yun yung sinasabi nila eh. Sayang eh kumbaga kung idle yung isang bagay or yung lupa o kung di mo ginagamit, paupahan mo, pagtaniman mo man lang, no? Kumbaga wag mo siyang hayaang bakante. Kung ano yung tinutukoy, pero specific nakikita ko dito lupa, taniman, bukid, no? Nakikita ko rin dito may mga mako-close na transactions or deal successful. Successful partnership, successful na business deal. O baka yung iba dito, nasa trade, bentahan ng lupa or nasa negosyo ng pagtatanim, no? Love life mo naman, may ahas dito Virgo, yun lang. Dapat mo nang putulin to. Meron kang something dito na dapat mo nang putulin. Enough is enough na to. Lalo na kung alam mo naman yan nai-stress ka na dyan, frustrated ka na, wala nang tiwala, hindi ka na kampante, hindi ka na komportable. So nakikita ko dito may mga insecurity, jealousy, ego issues kayo nitong person na to. Pwedeng may other woman, other man, which is third party. Pwedeng may kakumpetensya ka, may kalaban ka rito. Pwedeng may agawan, may temptation. Pwedeng may traitor energy, ahas eh. So, look over your shoulder. Ibig sabihin, oops, ingat-ingat ka. No? Huwag kang kampante. Ayan, no, meron some kind of attack na hindi mo ina-expect dito or sabihin, sige, rephrase, palitan natin word. Something na hindi mo ina-expect na mangyayari. Okay? At meron na talagang dapat nang putulin dito kasi paulit-ulit na. Okay, ito ay nangangamoy breakup, separation, abandonment, silent treatment. Isa pa, bakit may third party dyan? Kasi, siguro, itong person mo, kakonect mo, hindi sapat ang isa sa kanya. So, for sure, pwedeng hindi siya masaya, hindi siya kontento sa'yo, kaya niya nagawa yun, no? Meron na talagang energy ng bibitiwan na rito. Maging practical ka na lang, no? Yun, yung practical, uma-apply yan sa pera. Uma-apply din dito sa love connection mo. Bitiwan mo na yan. Putulin mo na yung dapat putulin dyan sa love life mo. Ayan, no? Meron ditong 4 of Pents baliktad. Ibig sabihin, this time, bibitiwan na. Okay. Willing nang i-let go, willing nang bitiwan yan. Ano man to, tinutukoy dyan. Ayan, no? Hindi na ipipilit, hindi na ipaglalaban, o pagod nang ipaglaban, pagod nang makipag-agawan, makipagkumpetensya, ayaw na ng drama. Alam mo yon, hindi na parang hindi na worth it ipaglaban, ipagpilitan pa. Ano na lang, meron ako nakikita dito na kusa na lang, ipauubaya na lang, ipamimigay na lang, ili-let go na lang, tatanggapin na lang yung pagkatalo, magpapakumbaba na lang na mag-retreat. Okay? May pagre-retreat eh. Kumbaga, instead na makipaglaban, sige, sa'yo na yan. Okay na ako. I'm good. Ikaw na, bahala. Ikaw na panalo. Okay lang. Parang ganun.
Okay, yung mga maaaring hindi, yung iba dito pwedeng magmo-move out na. Kung nagli-live-in kayo, kung magkasama kayo, nagsasama kayo, may pag-move out na magaganap. Meron akong nakikita rito talagang maghihiwalay na. O yung iba, divorce, annulment, settlement, meron ditong hindi na babalik, meron ditong nasira na yung tiwala, yung pundasyon, or na broken family, something na mahirap nang ibalik sa dati, buuin uli, or hindi na maibabalik sa dati. Nasira na yung stability ng samahan whether sa romantic yan, sa pamilya, etc. Dahil sa third party. Dahil sa mga nakikialam, kung hindi man escabeche yan, dahil sa mga nangingialam. Oo, okay. Meron ditong masisira yung samahan, pagkakaibigan. Oo. Magkakaroon ng lamat yung relasyon. Magkakaroon ng disharmony, hindi pagkakaunawa, sabi ko na ba? Conflict or misunderstandings. Pwede rin kawalan ng support ito. Halimbawa, meron ditong mga family members na magkakasama kayo sa bahay pero hindi kayo alam mo yun, pwedeng may magkakaaway kayo, hindi kayo nagkakasundo, hindi kayo nagtutulungan, may mga misunderstandings, conflict nga. Empress mo baliktad, which is parang uninspired or hindi productive, something na iba. Nakita mo tong lupa, sabi ko nga, wag mong hayaang nakatiwangwang, taliman mo. Kasi meron ditong parang nakatiwangwang at hindi ka nagpo-profit, hindi kumikita, idle. So, i-cultivate mo yan, yun yung sinasabi ko para mapakinabangan yan, hindi natutulog yung asset. Kasi meron ditong asset specific na hindi productive Instead na kumikita, natutulog lang, sayang. Paano kung binabayaran mo pa yung tax niyan, di ba? Kung lupa yan, no? Justice card sa bottom, Libra energy. Dito may Taurus Libra din. Ito ay mga legal matters, legal settlements, maaaring mga hearing, mga documents, mga bagay, situation na dadaan sa legal na proseso. Ito rin ay card ng decision. Pabor sa iyo kung ako tatanungin, nakatayo yung justice card. Justice is also about karma. Reaping what you've sown. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. And this time nakatayo. So, positive. Okay? Ano man yung magandang ginawa mo, magre-resulta, magbubunga ng maganda o babalik sa iyo rin in magandang way. Or it could be receiving the justice na deserve mo. Okay? So, yan yung reading mo, Virgo. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-like, pa-comment na rin. Private reading, tignan nyo na lang yung link dyan sa ibaba. Tap nyo yan, mapupunta kayo sa page ko. Take care, God bless. Babush!